Magandang gabi po mga Karil Talk Kabayan ko po. Ito pong muli ang inyong Karil Talk Kabayan. Si Chris Villanueva po dito po sa Middle East, Saudi Arabia po. Meron po tayong muling pakikinggan tungkol po sa pagkakaroon po ng saltik ng ating VP sa Presidente na nagkakalat po ng kahihiyan po doon sa Dahig, Netherlands po. Pakinggan po natin yung ginagawa po niyang ginagawa po niyang pag-i-speech sa tapat po ng ng ICC doon sa Dahig po. Share ko lang po sa inyo. Opo, from GMA po to, courtesy po ng Office of the Vice President din po. Pero pinost po to ng GMA. Pakinggan po natin. Ay, fast forward lang po natin masyado. Wala po kukwentuhan lang po ito. Wala kang sa buong mundo na ibinibigay ang kanilang sa babayan sa mga bayan. Sabi niya wala naman daw wala kang makita sa buong mundo na binibigay kababayan nila sa ibang bansa. Para litisin po siguro tulad po ni Digong. Wala ka rin naman makikita sa ibang bansa na na yung pangalawang pangulo at dating pangulo sinasabihan yung pangulo ng Pilipinas ngayon na bangag, niwe, only in the Philippines din po yan. Kauna-unahan po yan sa Pilipinas ng Vice Presidente, pinagtatangkaang ang buhay ng ating presidente, ang kanyang asawa at ang ating Speaker of the House, di ba po ba? Di ba sabi niya, nag-hire na siya ng assassin para papatay ang ating presidente kapag may nangyari sa kanya. Pero yun mo, saan nakakita ng bansa na gano'n na lantaran niya pong sinasabi? Only in the Philippines po yun. At yung dating Pangulo po, only in the Philippines lang din po nangyayari na yung dating presidente, tinatawag yung kasalukuyang presidente ng Pilipinas na bangag, adik, mahinang leader. Only in the Philippines yan. Kahit sila Trump o kaya sila Obama o Biden, hindi naman nagsasalita ng mga ganyan. Medyo kahit pa paano, nandun pa rin po yung pagiging po nila, yung pagiging dati po nilang presidente. Hindi po yung katulad ng ang dating presidente po natin na marami pong babae, 13 po yata ang babae po yun. Tapos, siya pa po yung nagikahit sa mga kapulisan po natin na kapag nanlaban, yung mga pinag-iinalang drug addict o drug pusher sa daan, shoot to kill. Kill ba? Diba? Only in the Philippines po yan. Kaya yan po yung naging kaso po niya. Kasi sa dami po ng napatay po nila, halos dalawang beses ng Araneta Coliseum ang dami sa sa dami po ng napatay, almost 30. Sabi po nga nila more or less 30,000 po. Biri mo sa dami po ng namatay na po na yan. Tsaka nakakagigil tong yung isang senador po natin dito. Senador yan, pero kasama ng Vice Presidente nung ginagawa dyan sa Dahig. Talagang Duterte. Come to think of it, pa po yan Senador Judge po yan para sa impeachment. Yung ini-impeach ito, yung nasa yung isasalang sa impeachment trial, ito pong ating vice. Tapos yung judge kasama. Di pa po ba? Kakaiba po yung mga senador po natin ngayon. Hindi po nila parang hindi po nila maitago ang kanilang pagiging maka-Duterte. Kahit alam po nila na dapat mambabatas po sila, iulay po nila yung sarili po nila sa taong itatrial po nila dahil sa marami pong mga sinasabing mga kaso nga po doon sa impeachment complaint. And yet, isa po sa mga judges po natin, ito, si Robin Padilla, nakabuntot sa ating vice.
Di ba? Saan ka nakakita ng ganyang uri ng senador? Only in the Philippines lang, garapalan po talaga. Nakakahiya rin po kayo dahil nakita po kayo ng buong mundo sa pinaggagawa nyo sa ating presidente, sa First Lady at sa ating Speaker of the House, kung paano nyo po pinagtatangkaan ng buhay ng ating presidente. Nakakahiya po kayo, pati ang tatay nyo po, pati ang mga kapatid nyo po, nakakahiya rin po. Wag po kayong magmalinis. Kayo po mga Duterte, nakakahiya po kayo sa bansa po natin. Dami nating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ako, Forward po natin kasi napanood ko na po kahit paano yung kalahati po nito. I-discuss po dito sila Cañas at saka si Matabato Baboyan, yung isang ano. So, tanggalin po natin yan kasi hindi po yan ang pinaka-primary goal po natin kung bakit po natin nire-review yung ano po niya, speech po niya. May mga some clips lang po tayong may mga some clips na po tayong pakikinggan kung bakit napakalubha ng saltik ng ating Vice Presidente. Sige po. Duterte. Sino sumunod? Mainstream? Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 13,000. Namatay, hindi. Pero kung hindi mo sa kanila, anak, 3,000. Iba-iba na po yung sinasabi ng ating Vice Presidente, hindi naman po ganun yung bilang po talaga. 30,000 po yung bilang, tapos pinabilang po ulit kasi kinategorize po yung mga namatay, di ba po ba? Kasi iba po doon, mga namatay, pero namatay sa, yung isa pong ina-example, ang nilagay po doon, inatake sa puso pero merong tama po ng baril. Di ba po ba? Ganun po yung mga nangyari sa mga kaso po na yun. Pero ang bilang po talaga nun, 30,000 po according po yun sa Amnesty International po, International Amnesty. Sige po, panoorin po natin. Tignan mo utak ng ating Vice Presidente. Nasa tapat siya ng ICC, International Criminal Court. Sila yung nakikiusap para sa interim ng Pangulo. And yet, tignan mo yung ugali ng mga Pilipino. Nasa tapat pa po sila, parang kinu-question pa po nila yung jurisdiction ng ICC. Nasa ibang bansa ka gumalang ka. Wala ka sa Pilipinas. Hindi mo teritoryo yung Pilipinas na yan. Hindi ka kasing talino ng mga judges diyan. International nga po yan. Yan, wala pong bias po yan. Yung mga sinasabi mo, bias ka Bias ka agad sa tatay mo Kaya mo muna linisin bago ka mag-comment. Hindi pa ka nagsisimula yung trial, nagko-comment ka na. Dinidiscuss mo na yung mga kaso mo sa mga kababayan po nating may pagka-uto-uto lang din. Yung mga supporters niya po dyan, uto-uto lang naman yan Ano mga pinagsasasabi? Binigay po doon ng administrasyong Marcos. Paano hindi bibigay? May warrant of arrest sa Interpol. Di ba? Paano mo mo yun, hindi mo susundin ng Interpol. Di kapag may mga kriminal tayo sa ibang bansa na pinapakuha sa Interpol, paano tayo tutulungan? Di ba? Naantay ko na nga lang kunin si Duterte. Si Ari Roque. Bangan na lang po natin kung ano po yung mangyayari po sa kanya.
Woo! Mga ano mo yung mga sinasabi mo, kala mo naman mananalo ka. Kaya mo muna umusad yung impeachment trial bago ka magaganyan. Ang ganda ba lang naman kayo? Kung talagang malakas kayo, di sana lahat ng sinasabi mo o dinala mo mga senador, di nanalo. Ilan lang ba nanalo? Diba? Yung iba pa nga nang nanalo na yun, dinala pa ng administrasyon eh. Ano lang, tao dito, ah, bumaliktad lang ng mga recently lang eh. Pero kung tutuusin dala ng administrasyon, ginastos ng administrasyon yun eh. May pagkamakapal lang talaga mukha ng mga ibang senador po natin. Yung mga ah, nasa administrasyon, bigla pong pumunta po sa inyo, kayo pa yung pinasalamatan. Makakapal po yung mga mukha po ng ganyang politiko. Dapat po sa susunod, hindi na po manalo yung mga yan. Ito dito sinungaling si Sara Duterte. Sinabi naman ng ICC may jurisdiction sila, kaya nga pinagbotohan yan. Kahit ang Supreme Court po natin sinasabi may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas during ng member pa po tayo. Nawalan lang ng jurisdiction yan after 1 year na hindi na po tayo membro. So yung kaso ni dating President Duterte, yung during na membro pa tayo ng ICC. Huwag masyadong papasakayin yung mga uto-uto mo mga followers diyan sa Daig o diyan sa sa Europe. Yung mga sumasama naman po sa inyo diyan, yung mga may mga saltik na rin eh. Sabi ng Supreme Court natin, meron pa silang, merong jurisdiction ng ating ICC. Basahin niyo po 'yan sa isa sa mga sa mga naging pasya po ng Supreme Court, makikita naman po 'yan. Kahit po diyan sa ICC, hindi naman po sila magre-release ng ng warrant of arrest kung wala silang jurisdiction. Common sense lang po 'yun, BP. Ano po ba naman kayo? Wala kasing tumatanggap sa inyong bansa na gustong ampunin muna pansamantala si President Duterte. Huwag niyo pong isisi sa mga prosecutor. O aside from sa prosecutor, syempre ayaw nila kasi kayo, may banta kayo sa seguridad eh. Tapos ang gugulo pa ng mga supporters niyo, di ba? Tapos walang tumatanggap na bansa sa inyo. Paano kayo pagbibigyan ng interim release? Di ba? Common sense lang, walang bansa tumatanggap sa inyo eh. Kung gusto niyo sa Africa, doon niyo padala yung niyo, yung tatay niyo para makagat ng lamok o kaya ng malaria. Di ba? Malamok na may malaria o kaya magkaroon po ng typhoid dahil sa tubig. Kung gusto niyo doon niyo dalhin. Kaya lang, kung tatanggapin siya, walang tumatanggap eh. Pinuntahan niyo na yung Belgium, pinuntahan niyo na yung Australia, Malaysia. Di ba? Walang tumatanggap, anong gagawin? O paano kayo pagbibigyan ng interim release? Kung di ba naman saksakan ng pride ng tatay mo, sa kagustuhan niyang hindi siya masakop ng ICC dahil sa mga pinagagawa niya during the mayor pa siya at presidente pa siya, di sana hindi tayo umalis sa ICC para kahit paano kung hingi kayo ng interim release, Pilipinas ang pagdadalan sa kanya. Sakto. Siguro nilob na rin po ng Panginoon Diyos na umalis po tayo. Para talaga yan, maghirap talaga yung tatay mo. Kasi kasalanan niya yan eh. Inagutos siya magpapatay eh. O ngayon dinidemanda siya ng mga pamilya na napatay niya, ng pinapatay niya. Inakata mo naman, ang batas sa Pilipinas kapag makapangyarihan ka at may impluwensya ka, walang nangyayari tulad po ngayon. Yung impeachment case nyo, ayaw dinggin ng mga senador. Di isa pong proof yan
na wala pong gumaganang batas sa Pilipinas kapag ang mga nasasangkot ay makapangyarihan tulad po ng mga Duterte, di po ba? Di ba? Sa inyo rin po itong mga tama lahat ng sinasabi nyo. O paano nyo sasabihin na dapat sa Pilipinas i, elitist ang ating Pangulong Duterte? Sa impeachment nyo nga lang, hindi gumagana eh. Diba? Ibig sabihin wala talagang batas, patas na batas para sa mga may impluwensyang pamilya o politiko. Tingnan mo ibang politiko po natin, ng mga senador po natin. Di ba? Kahit meron sila mga kaso ng pandarambong, nakatatakbo pa rin po sila sa pagiging senador. Di ba? May senador po tayo na may kaso pa na sa ombud sa Sandigan. Ayun, nakaupo pa rin po sa Senate hanggang ngayon. Yung isa matanda na. Tapos yung isa po natalo po, di ba? Nasa kulungan po ba sila? Hindi pa nga po nila na ibabalik yung mga 100 million na nanakaw po yata nila, sabi ng Sandigang Bayan. Di ba? Nakaapela pa lang eh. Hindi pa pinal eh. Wala po tayong maaasahan sa Pilipinas na wala pong batas sa Pilipinas. Ang batas po sa Pilipinas para lang po sa mga mahihirap. Pero yung batas po para sa mga kilalang tao, mga may impluwensya tulad po ng mga Duterte, wala pong batas. Kaya dapat lang po yan sa ICC po siya mapanagot. Para tignan po natin kung uubra po yung mga drama po ninyo o yung pagrarally nyo po dyan sa harap ng ICC court. Sige po, panoorin po ulit natin. Nakaka-high blood po ito si BP Sara eh. Ginagawa po ba tayong uto-uto? Kung ano yung sinasabi niya, kalam. Sa bagay, yung mga kausap naman po kasi niya, yung mga uto-uto po talaga. Kung ano yung sinasabi ni Sara, tinatanggap lang po nila. Hindi po tayo magtataka. Hindi natin sila masisisi. Ganun po talaga mga utak nila eh. Meron ka kayo dyan na nag-gross na siya pang Wala nga ba? Wala nga kasi tumatanggap na bansa. Kaya hindi kayo mapagbigyan sa interim release nyo. Rejected na. Tigas ng ulo nito eh. Parang di nakakaintindi ba? Oh, tignan mo. Ginawa pa niyang katulad niya o katulad ng mga ng mga supporters niya, yung mga ICC judge kaya ni-reject yung request nila interim release. Naniniwala daw sa chismis, 'di ba? Napakababaw mag-isip ng presidente po natin. Yung mga judge po sa ibang bansa, sinasabihan po niya ng ganyan. Nasa tapat pa po sila ng ICC. Ikaw yung nakikiusap, kayo yung may kaso. Kayo pa yung may lakas ng magsalita ng kasinungalingan. 'Di ba? Walang basehan yung mga pinagsasasabi nyo. And yet, sinisiraan nyo yung ICC. Kayo lang naman nag-uutukan dyan eh. Dinadamay nyo pa yung buong Pilipinas. Dapat hindi nyo na nilagay yung dyan, bansang dyan, watawat ng Pilipinas dyan eh. Dapat inilagay nyo dyan yung mukha ng tatay mo, tsaka mukha mo. Huwag nyo pinapahamak mo yung mga Pilipino na hindi naman makadidiis. Ang hirap sa ganitong vice presidente. Naglalakwat siya na kasama pamilya at kamag-anak. Hindi mo alam kung kaninong pera ginagamit o kung sa kanila man. Tignan mo, pinasasahod ng gobyerno po natin yan. Tignan mo ginagawa po nila. Sinisiraan po nila yung bansa po natin para sa kanilang kapakanan. Di ba po ba? Mga Duterte lang po ito eh. Ang sinisira po nila buong Pilipinas. Tignan niyo naman po yung sinisiraan po nila yung ICC. Vice Presidente po ito eh, nagsasabi. Ibig sabihin po ito, nire-represent ang Pilipinas. Di ba? Magsalita. Parang walang pinag-aralan. Ano bang klase itong taon to? Ano bang klase itong mga may senador, may vice presidente. Ang tatasan tungkulin pero tignan mo naman ganyan magsasalita niya sa tapat ng ICC, sa korte ng International Criminal Court. Tama ba yan? Di ba? Sige po, panoorin po ulit natin. Meron tayo dati
ipagulong na nakakulong dahil wala ang halimbawa para sa bayan. Tama naman po ginawa po ng Pangulo yung trabaho po niya. Kaya lang, hindi trabaho ng Pangulo na pag-uutos na kill, 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 yung mga taong nanlaban na alleged na mga criminal o alleged ng mga drug addict. Hindi po tama yun. Marami pong namatay. Hindi po natin makakakila po yun. Hindi po 10 lang o 5 ang namatay. Libo-libo po ang namatay. Alam niyo po yan. Araw-araw po. Yung iba po yan may pinatay na nakasilid sa sako, nakatali ang mga paa at kamay, nakatakip ang ulo. Mga sinalvage po yan eh. During that time, iba pa po yung napatay ng mga polis, di ba po ba? Kasi dahil inutos ng Pangulo yung kill, kill, kill eh. Iba nga mga bata pa, pinagpapatay po ng polis eh. Dahil sa utos po yan ng Pangulo. Oo, doon nakasuwang po sila. Kaya lang, kung hindi naman po pinagutos at walang kota po ang mga pulis that time, hindi naman po magkakaganyan ng Pilipinas eh. Yung naging ano po ba, laman ng balita sa ibang bansa na nagkaroon ng killing field sa Pilipinas dahil sa dami ng pinatay. Kala mo po ba nasa war zone? Grabe po yung nangyari po nun eh. Ibotuloy po natin. Tignan mo paano makikialam ang ICC sa governance sa Pilipinas o sa ginagawa ng bayan. Ang ICC, gumalaw lang yan nang merong nagsampa ng kaso. BP, may nagsampa ng kaso sa ICC. Hindi naman sila gagalaw nang wala nagsampa ng kaso. Di ba? Yung panahon kasi ng tatay mo, takot ang mga tao na isampa yung kaso sa Pilipinas dahil alam po nila may paglalagyan sila eh. Kahit sa panahon po ngayon eh. Di ba? Nagkakaroon po ng mga death threats po ang mga pamilya ng mga dati pong napatay. Dahil napaka-maimpluwensya po ng pamilya po ninyo. Tapos sa mga sangkot pa po sa mga guys sa war on drugs, mga pulis. Di ba mga general? Kung ikaw ba naman magsusumbong ka ba? Magsusumbong ka ba sa pulis? Tungkol doon sa nangyari sa kapatid mo na napatay dahil napagbintangan na drug addict o magnanakaw. Magsusumbong ka ba doon mismo sa mga pulis na sila nga yung pumatay? Kanino ka magsusumbong? Kanino ka magsasampa ng kaso? Di ba? Kasi baka balikan ka, sasampa mo ng kaso yung police o yung mga general doon o yung babalikan ka lang nun eh. Ano protection mo? Makapangyarihan kayo ng panahon na yun eh. So ang ginawa nila, tumakbo sila sa ibang bansa, sa International Criminal Court. Common sense lang po yun. Kayo naman po, inuuto nyo yung mga nakikinig po sa inyo eh. Iba po yung takbo ng utak nyo. Dahil meron ang sort of yung sumunod na pera hindi nila ng iba't iba ang mga ay meron na mobile worker para May conspiracy na siya, may agenda po doon ng ICC. O totoo naman po na may funded po talaga ng ibang bansa yan. Kasi nga, International Criminal Court po yan. Eh. Di ba? Tapos, may agenda po daw na tungkol doon sa global, po ba yun? Parang, hindi po natin kalimutan ko. Global order po daw, may na-apply po ng global order. Yung conspiracy po niya, alam naman po natin yan. Kaya lang po, parang United Nations lang po yan di ba po? United lahat po ng bansa nandiyan po. Tapos yung UNCLOS, yung parang sa loob, the sea. O sa mga criminal naman, meron din po na ganyan, yung mga lahat po ng bansa. Karamihan po ng bansa, member po niyan. Yung iba lang po na nag-alisa na, nang umalis din po yung tatay mo, umalis na rin po sila.
O yung Amerika hindi member, yung China hindi member. Kasi marami po silang mga marami po tatamaan din po kasi sila eh. Katulad po ng Amerika, 'di ba? Marami po silang mga ginawang war sa Middle East. Tatamaan po kasi sila niyan eh. Sa Russia, tatamaan po sila niyan. At China, tatamaan po. Kasi mga human rights po yan eh. Kaya yung iba po dyan, di sumasali. Kasi nga, tatamaan po sila dahil sa mga pinaggagawa po nila eh. Sige po. Hindi, kaya tayo hindi ako hindi sa ICT. Hindi ka kami yan. Yes, No, tingnan mo utak ng natin, BP natin. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Nasa po ba kayo? Nasa Netherlands po kayo. Hindi kayo pakikinggan yan. Antayin nyo na yung September kapag may trial na. Hindi kayo makapag-antay eh. Samantalang impeachment nyo, pinapahaba nyo yung araw. Dapat, nag-ano na kayo, nagtatrial na pagtapos po dapat ng pa eh, ng February pa, nag-trial na eh. Pinahaba nyo ng pinahaba eh. Tapos yan na mayroon ng date, yung ICC sa kaso ng tatay mo sa September, pinamamadali mo naman, gusto niya pitawan na. Hindi po yan Pilipinas, nasa ibang bansa po kayo. Kung lumugar nga po kayo, nakakaya po kayo, busy ka pa naman. Kayo lang yon, tatay mo lang yan. Hindi tumatakbo bansang Pilipinas nang wala tatay mo tsaka ikaw. Kaya wag kang pabida. Bida-bida ka rin eh. Para kang yung mga supporter mo masyadong bida. Pero kontrabida lumalabas. Maraming witness, BP Sara, nasa na nga eh, tutulungan nga ng Pilipinas eh. Nandiyan din yung mga pulis, magwi-witness, mga general, baka yung iba pa nga general eh, na inutusan ng tatay mo eh. Magantay lang po kayo. Masyado kayo nagmamadali, hindi pa nga nagsisimula yung kaso. Diba? Verification pa lang unang una, binerify pa lang kung yung tatay mo nga yung si Rodrigo Roa Duterte na akusahan eh. Tinanong pa kung malusog o yung pangangatawan eh. Yung pa lang naman po wala pang paglilitis. Masyado kang nagmamadali. Madali mo po yung impeachment trial mo. Nakikialam mo yung sa tatay mo eh. Wala na po ba kayong Ang hirap magsalita. Sige, ulitin natin. Play po ulit natin. Kahit ano pong gawin nyo dyan, kahit galitin yung mga Pilipino dyan na kasama nyo, yung may mga saltik din sa ulo, hindi nyo mapapakawalan si dyan. Anong gagawin nyo? Magugulo kayo dyan? Bansaan nyo ba yan? Hindi na kayo nahiya. Diyan pa kayo nagkakalat. May kaso eh. Anong gagawin mo? May kaso kaya nga dinidinig eh. Anong hindi pwedeng gawin? Kaya nilang gawin yan. May kaso nga eh. So stop na po natin. Parang question and answer na po ito eh. Masyadong mahaba po ito eh. Mga nasa
Isang oras po yata itong ano niya, yung pagdadrama niya po rito sa ano sa ICC, The Hague po. Hindi ko po maintindihan bakit may ganito tayong klaseng presidente. Parang first time po yata talaga sa Pilipinas po ito, maliban po kay Erap Estrada. Kamdating ko pit, attorney po yan, para ganyan po manira sa Pilipinas. Tapos yung International Criminal Court pa, sinisiraan pa. Parang mas magaling pa po ba siya? Di ba? Eh, hindi mo naman kakikitaan ng katalinuhan to si Sara Duterte. Eh, sabi ng mga ano niya, followers niya, mga ano, mga matalino po raw to. Pero ako, ever since, hindi ako natalinuhan dito. Tignan mo magsalita. Siguro si Xi Jinping natalinuhan dito kasi nagcha-Chinese to. Yung binati niya po ng ano sa founding day ng ano, China. Nagka-Chinese po siya, Mandarin Chinese, pinag-aralan niya talaga. Diba? Pilipino po ito pero nagpipilit mag-Chinese para pa-impress po sa ano, Xi Jinping. Eh baka gusto po nila dun sa ano, sa China maging ano na po sila mga Chinese. Eh pumunta na lang po sila ron. Ever since po na nagkaroon po ng ano, Duterte sa gobyerno po na, sa national government po ng Pilipinas, gumulo. Gumulo tapos yung mga supporters, may mga nagkaroon ng mga saltik. Dami ko mga kaibigan ng mga may saltik. Kahit ano pag ano mo pa, kahit anong paliwanag mo po sa kanila, may saltik po talaga. Hindi mo papaliwanagan ng ano, ng kahit na tama na po yung sinasabi mo, binigay mo na po yung sagot, binigay mo na po lahat ng ebidensya, hindi pa rin po nila tatanggapin. Kumbaga pinagpipilitan pa rin po nila yung mga sinasabi. Kumbaga parang, hindi ko po alam ha. Parang hindi na po sila nakakaintindi ng totoo. Basta pag sinabi nila Harry Roque, sinabi nila Maharlika, nila Banat Bay, ni BP Sara, ni Duterte, kahit na nagmumura na, kahit na harap-harapan na po nagsisinungaling. Kasi kinokontra-kontra po nila yung mga sinasabi nila. Paniwalang-paniwala pa rin po sila. Ganun po sila kauto-uto. Ganun po sila, may saltik na rin po talaga. Grabe po yung ginawa pong impluwensya ng Duterte sa Pilipinas. Buti na lang po, hindi po lahat ng mga Pilipino kampi sa mga Duterte. Nandiyan pa rin po yung ibang mga Pilipino na nakakaintindi po ng mabuti sa masama. Pag sinabing masama magmura, hindi magmumura. Diba? Pero itong mga taon to, tuwan-tuwa pa nagmumura yung ano nila, yung poon nila eh. Diba? Minumura yung papa nila, minumura yung mga Pilipino, minumura yung mga leader ng ibang bansa. Yung rape, ginagawang joke. Dapat mauna muna daw ang mayor. Diba? Magje-jet ski sa, sa South China Sea. Diba? Nagtangkang papapatay ang Pangulo ng Pilipinas. Live on TV. Diba? Kakaiba po itong mga taon to. At ang kanilang pong supporter, sobra po. Kakaiba. Kahit na mga religyoso po yung mga ibang supporter po niya, hindi na po nila nakikita na mali ang ginagawa ng poon po nila. Sila po yung tinatawag ng mga religyoso po. Ay, wala na po silang nakikita. Ito naman mga ibang matatalino ko Pag ginawa ng Duterte tama, kahit na mali. Ganun na po sa kanila. Konting kibot, kunyari, problema po ng lungsod nyo, konting kibot, sinisisi nyo, national government. Hindi nyo na po alam pinagkaiba ng local government at saka ng national government. Ganyan na po kayo ka BO-BO. Diba? Ganyan na po kayo pinapaikot ng mga Duterte. Nabudol na kayo, hindi nyo pa po inaano. Ang sinasabi nyo nabudol kayo, sinasabi nyo nabudol kayo ni Marcos, mas malala, nabudol kayo ni Sara Duterte at ng mga Duterte. O sabi mo nang nabudol ka ng Marcos, nagising ka. Pero nang binubudol ka hanggang ngayon, binubudol ka ng mga Duterte, hindi ka pa nagigising, katangahan na 'yon. Diba? Once is enough, two is too much, sabi nga po nila sa English. Anyways po, yun lang po. Nag-react lang po tayo sa rally po niya, speech rally po niya, Sara Duterte. Yung mga na naman po niya, yung pagiging may saltik na naman po ng ating busy pa nagsasalita. Parang hindi busy magsalita eh. Ang pinag-uuto pa yung mga Pilipino na mga supporters po na sa dahig. Eh bahala kayo magpa-uto.
pero may mga Pilipino pa rin po magsasalita at mga nakakaintindi na mali po ginagawa ng mga Duterte. Mali po ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Kaya po siya may kaso dyan. Marami pong mga legal luminaries po natin, maging ang Supreme Court, sinasabi po nila may karapatan ng ICC o may jurisdiction ng ICC sa kaso po ng ating dating Pangulong Duterte during na membro pa tayo ng ICC. Yan naman po yung kaso ng ating dating Pangulo. Ang kaso po niya, ng membro pa po tayo ng ICC. Hindi po, wala pong sinampang kaso na hindi na po tayo membro ng ICC. Sinasabi nila bakit hindi sa Pilipinas sinampang kaso. Walang magsasampa sa Pilipinas dahil takot ang pamilya ng mga biktima. Tignan mo naman po yung impeachment pa lamang ni Sara Duterte. Katakot-takot na po yung inaabot na 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 pagpapunching tawag dito pagdidribble ng bola, pasahan po sila ng pasahan ng bola kung kanino na napunta yung impeachment na yan. Lagpas kalahati na ng taon, di pa nagsisimula at parang wala pa pong balak simulan. So, ayan po ba yung may hustisya sa Pilipinas? Ang hustisya sa Pilipinas para lang po sa mahihirap. Pero kapag mga may impluwensyang tao tulad ng mga Duterte, wala po yan. Kahit nga po mga Marcos, wala eh. Di ba? Tingnan mo po, may mga kaso ng Marcos, Imelda Marcos. O, nakulong po ba? Wala po. Eh, wag po kayong umasa na may hustisya sa Pilipinas kapag mga mahihirap ang nagsampa ng kaso sa mga may impluwensyang mga tao o pamilya. Kaya dapat lang po talaga ang ginawa po ng mga ng mga pamilya ng biktima na lumapit sa ICC para may maasahan po sila. Dahil sa atin wala pong aasahan. Sa mga mahihirap lang po, kapwa mahihirap lang po ang kaso. Pero pag mayayaman o may impluwensya, ayan po, may po yan. May mga, po rito, makakapag-buy time pa po sila. Di ba po ba? Matanda na eh. Yan, tingnan mo si Imelda Marcos, matanda na po, nakakulong pero, hindi po nakakulong, kahit si Enrile, may mga kaso eh. Pero hindi po nakakulong. Dahil matatanda na po eh. Ganun pong batas sa Pilipinas. Kaya wala pong batas na aasahan ng mga mahihirap po natin mga kababayan na biktima po ng EJK. Yun lamang po, sana po magkaroon po ng linaw po ang kaso po ng ating dating Pangulong Duterte. Kung wala po siyang kasalanan, wala po siyang kasalanan. Huwag na po tayong mag-ingay sa ibang bansa. Hayaan na lang po nating umusad ang hustisya. Nakakahiya po kasi busy po kayo. Busy presidente po kayo ng Pilipinas, meron po kayong kasamang senator. Nagrarally po kayo sa tapat ng korte. Parang isa lang po yung sabihin niyan eh. Hindi po kayo kumikilala ng yun nga. Alam naman po natin, hindi niyo po kinikilala jurisdiction ng ICC. And yet, tumihiling po kayo ng interim release. Diba? Ang weird po talaga. Sige po, magandang gabi po. Ingat po tayong lahat. At ito po muling yung Karil to Kabayan, Chris Villanueva. Peace.